pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. Welcome sa Unang Hirit. Ang petsa, ika-19 na po ng buwan ng Agosto. Biyernes ngayon. Quezon City tayo, no? Holiday, double pay. Wow! Holiday. Sa empleyado. Dahil ngayon ay Fun Friday! Pero yung mga taga Quezon City nga, Aurora Province, Quezon Province, walang pasok sa mga lugar na yan. Sarap naman, long weekend para sa mga taga-QC. Ngayon po kasi ang ika-133 kaarawan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Kaya special non-working holiday ngayon sa mga nabanggit naming lugar. At ayon po sa Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, suspendido rin po ang number coding sa Quezon City ngayong araw. Wow! Kaya sa mga estudyante at taga-opisina dyan sa QC at sa Aurora at Quezon Province, pwede pa kayong matulog ng mahimbing o gumising na kayo para marunod kayo ng unang hirit. Sa mga kapuso naman natin sa ibang lugar, bangon na at may pasok pa rin kayo. Baka naalimpunghatan, no? Pero huwag kayong mainggit dahil sa August 29 at 30, next week na yan, next week, na wala na rin po kayong pasok at magkakaroon kayo ng weekend na 4 na araw ang haba. Yan. Bakasyon Mga out of grande. town. Oo. Booking na to, booking. Puro tayo walang pasok pag tinignan may kalendaryo, no? Oo. Walang nga. pasok. Kasi mga bagyo, no? Kaya narito na, simulan natin ang umaga sa ating, dito may pasok ha, dahil may balita, narito na Top Hirit. Sa mga pupunta ng grocery mamaya, wag na po kayong magulat kung makita nyong nagtaas na po ng presyo ang ilang delata, gaya po ng sardinas. Ayon kasi sa DTI, nag-abiso na ang ilang manufacturer ng sardinas na magpapatupad sila ng dagdag presyong. Ito po ay mula 25 hanggang 30 centavos bawat lata. Kaya naman ang ilang sardinas na nakadisplay sa mga supermarket, nagsimula ng magkaubusan. Matapos mapabalita ang price hike, nag-hoarding na. Kinumpirma rin ng Philippine Amalgamated Supermarket Association ang nangyaring taas presyo. Ang DTI naman, agad daw susuriin ang naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng sardinas. Ang isa sa tinitingnan na dahilan, ang pangamba sa ban sa isdang tamban sa Zamboanga sa darating na Nobyembre. Pero pagpapanatag ng ilang supermarket owners, wala raw rason para mag-panic buying dahil sapat ang supply ng sardinas sa pamilihan. Hindi naman yung supply yung presyo Bukod sa sardinas, pinangangambahan din na tataas ng piso hanggang 2 piso ang isang kilalang brand ng powdered milk at kape. Nagtaas naman ng piso ang isang leading brand ng sabon simula ngayong buwan na yan. Baka yung presyo ng lata. Diba? Maraming dahilan Lata, yun nga, yung... Yun naman. Bakit Ito, bilang yung mismo, nagmahal. Anong nangyari sa tamban? May ban ng tamban? Actually, pag nasa grocery ka, marami rin naman choices So, kung matyaga ka talagang tumingin, makakita ka ng mura. Compare Yan nga prices. lang. Yes, oo. Samantala, dahil halos taon-taon na lang problema natin ang sakit na dengue dito sa Pilipinas, puspusan na rin po ang mga isinasagawang pag-aaral tungkol sa mga lamok.
At sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, nadiskubre ng mga eksperto na may ilang dengue-carrying mosquitoes ang hindi na lamang sa araw nangangagat, kundi maging sa gabi. We're seeing a few mosquitoes, just a few, not the same density as you would see during the day, pero sa gabi, meron na ring ilan-ilan. We can't definitely say na hindi talaga sila kakagat sa gabi. Possible. It's possible, pero hindi pa conclusive. Sa isang laboratorio, nagpapalaki po sila ng mga lamok na posibleng maging dengue carrier. At dito ipinakita nila kung gaano kabilis pinutakte ng lamok sa breeding site nang ipasok ang kamay ng isang researcher. Paliwanag nila kailangan daw kasing sumipsip ng dugo ng isang lamok para makapangitlog. Nalaman din may dalawang klase ng dengue-carrying mosquito, ang Aedes aegypti o ang lamok na mas madalas nangangagat sa loob ng bahay at ang Aedes albopicus o lamok na mas madalas mangagat sa labas o outdoor. Dito pinag-aralan nila kung magkakaiba ang tolerance ng lamok sa mga insecticide at mosquito repellent. At base na rin po sa kanilang pag-aaral, ang body heat mataas sa carbon dioxide at may itim na kulay gaya ng itim na damit ang pangunahing nakakaakit sa mga lamok na dengue. At ang ilan namang Ang pasyenteng gastos may pala sa dengue akin. na kailangan salinan ng dugo, tumatangging magpa-blood transfusion lalo na't labag ito sa kanilang rehiyon. Ang Jehovah's Witnesses tuloy-tuloy ang pananaliksik sa mga alternative medicine, hindi lamang panlaban sa dengue, kundi maging sa iba pang sakit na kailangan ng pagsasalin ng dugo. Dito po sa Pilipinas, tanging ang Center for Bloodless Medicine and Surgery sa East Avenue Medical Center dito sa Quezon City ang umaasikaso sa ganitong mga kaso. At ilan sa mga alternatibo nila ang pagbibigyan ng blood volume expanders gaya ng H-Sterile at saline solution na pwedeng i-dextrose sa pasyente. At ayon naman sa DOH, kadalas ay aabot lamang sa 5% ng kabuang bilang ng dengue patients ang nangangailangang salina ng dugo. At ginagalang daw nila ang iba't ibang paniniwala sa blood transfusion, pero payo nila, mainam pa rin daw na mas piliin ang abiso at gabay ng doktor kaysa sa anumang alternatibong gamot. Mahirap kalaban ng relihiyon eh. Di ba? Oo. Religion, paniniwala. Ay, naku. Pero yung pagsali ng dugo, ano na eh, mga kaso yung malalami yan eh. Pero mga stage 1, stage 2, medyo hindi naman Kaya kailangan salina pa. ng dugo. Basta may lagnat, punta na, di ba? Doktor na agad. You never know. At syempre, yung precautions na rin, syempre, maglalagay ng mga lotion sa katawan. At syempre, Visit the kung kayo madidikit kayo sa katawan, di ba? Yung parang sticker. Sticker. Yeah, I don't know how well it works, pero let's give it a try. At may update naman tayo sa nangyayaring tensyon sa Syria kung saan patuloy ang pag-iikot ng Quick Response Team ng DFA para ipaalam sa ating mga kababayan doon ang tungkol sa voluntary evacuation na pinatutupad ng ating gobyerno. Partikular na iniikutan nila ang sentro ng kaguluhan sa Syria, ang mga bayan ng Homs at Latakia. Pero sa ngayon, kakonting Pinoy lamang ang nagpahayag na interes na magbalik Pilipinas sa kabila ng gulo doon. Ayon naman sa DFA, ngayon daw ang tamang panahon para lumikas, lalo na't pansamantalang humupa ang gulo at huwag nang hintayin pang lumala pa ang gulo sa Syria. Umapila na rin ang DFA sa mga may kaanak sa Syria na pakiusapan silang umuwi sa bansa para na rin sa kanilang kaligtasan. Samantala, naglabas na ng pahayag si US President Barack Obama tungkol sa tensyon sa Syria. Panawagan ni Obama, bigyang daan na ni Syrian President Bashir al-Assad ang nais ng pagbabago ng mga mamamayan ng Syria. Ako nga po yung kausap ko si Ambassador Cuyugan. Hindi ko maintindihan. Kalmado, kasi baka nasa lungsod siya eh, di ba? Damascus eh, medyo walang gulo dun eh. Maayos daw lahat. Kasi tama naman din yung kanya obserbasyon na ang laki-laki ng Syria eh. May mga ilang packet, ano lang naman eh. Ang problema ko, kung hindi makalabas yung... Kasi may mga nakakausap tayong kababayan natin eh, no? Na narinig lang yung putukan, hindi sila makalabas. Paano naman yung ating mga taga-embahada, eh, makapasok para sila ma-rescue? Kung gano'n ang gulo, dahil hindi nga sila makalabas eh. So, hindi talaga masusundo ng bahay-bahay. So, may number na binigay, tawagin nyo lang po kung anong gagawin.